Hindi po ito tinatanggihan at hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan sa Vice Presidente. Lahat po ng maaari ang suhestyon na makabuluhan ay tatanggapin po yan kung ito naman po ay makakatulong sa taong bayan. Nananatiling bukas ang isipan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa anumang suhestyon ni Vice President Sara Duterte, lalo na kung tiyak itong makatutulong sa Pilipinas. Ito ang tugon ng Malacanang sa pahayag ni Office of the Vice President Spokesperson Ruth Castelo na sinumang Vice Presidente ay dapat maging handa sa pag-ako ng responsibilidad sakaling may mangyari sa Pangulo ng Bansa. Kaya naman ang pigilan ang suporta o pagpopondo sa Office of the Vice President ay magiging kasiraan ng serbisyo para sa bansa. Whoever the Vice President is, keeping her out of the loop or not being able to provide funds for her projects and programs, not being able to support the Vice President is a great disservice to the country. Ngunit ayon kay Yusek Castro, hindi isinasantabi ng administrasyon si VP Sara. Ang Vice Presidente umano mismo ang hindi nagbabahagi ng kanyang nalalaman, partikular na ang tungkol sa sinasabing paraan upang mapababa ang presyo ng bigas. Tandaan po natin, mismong si Vice Presidente ang nagsabing siya daw po ay mayroong formula or alam para maipababa ang presyo ng bigas. Pero ayaw niya pong i-share sa gobyerno at sa administrasyon dahil ayaw niyang tulungan ang Pangulo. So, hindi po nanggagaling sa Pangulo o sa administrasyon na ito ang pagharang sa kanyang mga gustong gawin para sa taong bayan. Dagdag ng palace official, hindi hahadlangan ng administrasyon kung sakaling humihingi man ng mas mataas na budget ang Office of the Vice President. Kahit po ang DBM, binigyan po siya, pinataas po ito sa original na or initial proposed budget nila for 2026. Binigyan pa po at in-increase sa 170 million. Inaprubahan po ito ng DBM at sa ngayon po ang proposed budget ng OVP ay from 733 million ay ginawa pong 903 million. Wala pang bagong reaksyon ng OVP sa pahayag na ito ng palasyo. Samantala, nagbigay rin ng reaksyon ng Malacanang sa inihaing panukala ni Presidential Sister Senator Amy Marcos na President Rodrigo Roa Duterte Bill o PRRD Act. Sa ilalim ng panukalang batas, papatawan ng parusa at gagawing krimen ang extraordinary rendition o pagsuko ng isang Pilipino sa foreign jurisdiction nang walang arrest warrant mula sa Philippine Court. Tugon ng palasyo, trabaho naman po ng isang senador na gumawa ng makabuluhan na batas para sa taong bayan, sa ikauunlad ng bansa, hindi para sa pansariling kapakanan. So, good luck po. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.